Hi guys! Another day, another video ulit tayo. And for today's video guys, ay magpapalit tayo ng extension fender. So, ito yung ipapalit natin dito. Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Naisipan kong magpalit ng extension fender dahil dito. Ito, kung makikita nyo tong mga marking na yan. At ito, hindi na ako natutuwa dito sa mga gasgas nya. Yan o. Ito talaga yung perfect fit dito sa ating Honda Click. So bali nilagay ko na yung kanyang sticker. Meron na rin siyang dalawang bolts na kasama. So mas madaling ilagay ito compare dito, kasi nung first time nating nilagay ito, nahirapan tayo kasi kailangan nating iusok dito sa pinaka lagyan ng ating pipe. Kaya ganyan, full close siya. So ito, full close din siya. Pero titignan natin kung alin nga ba yung mas maganda sa kanila. Side na side talaga yung pinakababa natin. So tara, install natin. So bali itong nilagay nating extension fender dito sa ating motor, meron siyang tatlong tornilyo yan. So ito, dito siya nakamount yung isa. Then dito, Allen bolt. Then dun, Allen bolt din. Yan dati yung nakalagay na stock bolt ng ating tire hugger. Sa loob nito, meron akong nilagay na rubber dyan. So, ayan o. So, pagkahugot natin, lumabas tong mga rubber na maliliit. So, ayan o. Napudpud talaga. Isunod natin yung Allen bolt na tanggalin. Meron tayong nilagay na rubber dito. And ito din yung gagamitin natin dun sa ilalagay nating bagong bolt nya. And dito naman nakalagay yung isang Allen bolt. So tatanggalin natin yan. Okay, so bali na ipakita ko sa inyo yung pinagtanggal natin dito sa ating extension fender. Ito yung luma kong fender na kung nakita nyo nun nasa vlog natin. Ito, tinanggalan natin kasi ito yung naging problema nya. Ayan o, may mga gas na. Ito, kailangan na nating palitan kasi yung gumagasgas kasi dito guys is yung pinaka ano na natin, upper fairings natin sa taas. Dito na part to. Dito na part, yan. Nagagasgas na yung pinakataas nyan. So mag-invest tayo dito sa OEM na extension rear fender ng pang Honda Click. So fit naman siya dito sa ating Honda Click, and ilalagay ko sa description yung link kung saan ko nakuha to para makakabili din kayo ng sa inyo. Same lang dito sa dati nating nilagay na tinakip lang natin, nilagay lang natin sa taas. Ganon din ito, kaso nga lang dito kasi sa ating lumang tire hugger, kung mapapansin nyo yung tinanggal natin na bolts is tatlo. So dito na part sa bandang lagayan ng pipe, and yung isa naman dito. So dalawang Allen yung tinanggal natin, so bali tatlo. And itong ating OEM na extension fender is dalawa lang. Ayan, dito tsaka dyan. So bali ilalagay natin to guys para makita nyo yung proseso ng paglalagay natin, para at least kapag napanood nyo tong video natin at nakabili kayo ng ganitong tire hugger, alam nyo kung saan nyo ilalagay ng maayos. So make sure lang dapat na kapag ilalagay nyo to, malinis na itong part na to. So una nating ilalagay itong nandito. Nilagyan ko nga pala siya ng rubber washer, tapos ito, washer talaga.
para at least kapag inigpitan natin hindi siya magkakrak. Okay, so naikabitan natin yung ating rear extension fender. Kung mapapansin nyo, mas maluwag na siya dito. Tsaka eksakto dito guys sa pinaka itong shape na to. Pagkatatama to, ito meron pa rin to. Ayan. Yung isa kasi wala siyang ganyan. As in flat. So kapag sumasayad, nauuntog siya dun sa pinaka taas. Ito na part. Ayan. Ha? Hindi, binibideo ko lang, binablog ko. Need backup. Okay, so ito yung mga tinanggal natin na mga rubber washer na nilagay ko noon. Ayan, so hanggang ngayon matibay pa rin. So gawang interior to guys. Naglagay lang tayo ng isa dito. Then dun sa kabila, dito naglagay din tayo ng isa. Then washer, naka-straight lang siyang ganyan, no. Ang angas. Saktong-sakto itong pinaka flap guard niya. Ito. So kapag tumalsik yung dumi, meron siyang harang dito. Ganda. May mga nakalagay ding indication dito na yung sa tire pressure, ganyan. Kung baga ito is basehan lang natin to. So dito tayo magbe-base lagi dito sa harapan ng ating footboard. Itong sticker dito. So pagka dalawang tao, yung front na rear is 29, yung sa rear is 33. Same lang din sa nag-iisang tao. Ayan o. Makikita nyo yan kapag yung click nyo is hindi nyo pa tinanggal yung pinaka-sticker sa harapan. Okay, so ganun lang siya kadali ilagay. Pagka nagbabala kayo bumili ng ganitong tire hugger, ito talaga yung expect nyo dito. Ayan, magkakaroon talaga siya ng ganyan na markings kapag nauuntog, and eto. So okay naman to. Malinis talaga yung pinaka-engine natin. Hindi talaga siya nadumihan nung naglagay tayo ng ganito. Pero since sabi ko na hindi na nagiging healthy yung ating fairing sa taas, ayan, eto o, kung nakikita nyo. Pero okay lang yan kasi hindi naman nakikita. Ang importante, napalitan na natin. Pero kapag sumayad pa yan guys, promise, hindi na talaga yung fender yung may problema dyan. Yung motor na, buong motor na talaga yung papalitan natin dyan. Binibenta ko na pala yung ating KTM Duke. Nagbabala kasi ako mag-upgrade guys ng automatic na scooter, yung mas mataas na displacement dito sa ating Click 125. So mas gusto ko na kasi yung mas comfortable tayo gamitin. At the same time, yun nga, friendly, and hindi tayo mahirapan mag-drive kasi itong motor natin ginamit ko pang long distance talaga. Masakit talaga sa likod guys, promise. Yun talaga yung na-encounter natin dito sa ating motor nung nag-Ilocos tayo. Yung ating upuan, yan, hindi pa natin long distance to. So from Isabela to Cagayan lang yung malayong napuntahan niya. And kapag soon nakapag-ride tayo, matetesting natin kung sa upuan nga lang ba yung problema. So abangan nyo lang guys yung next video natin. So i-review natin yung ating upuan. So kung nagandahan kayo dyan, siguro maybe next video natin o sa mga susunod pang mga video natin, i-review natin yung ating upuan. So yun nga guys, yung sinasabi ko na mag-upgrade tayo ng higher displacement dito sa ating Click 125. So guys, ito yung pagpipilian ko, Aerox B3 na standard and yung PCX 160 2025 na CBS. May mga kanya-kanyang advantage kasi yung motor na yun. So bala ko talagang ibenta na yung ating KTM since hindi naman natin masyadong nagagamit. Nagagamit lang natin siya kapag long distance o kapag may pupuntahan tayong nagmamadali tayo, yun yung ginagamit natin. Parang ayaw kong ibenta yung ating motor kasi nagdadalawang isip kasi ako guys kung ibebenta ko nga ba yung ating KTM or gagawin ko as collection bike ko siya. Yun yung parang nasa isip ko kapag hindi ko siya mabenta kasi may buyer na tayo doon, kaso nga lang medyo hindi kami nagkakasundo doon sa presyo. And kapag nagkasundo kami sa presyo, ibig sabihin ibebenta natin,
And mag-abang-abang lang kayo kung kailan tayo kukuha ng sinasabi ko, kasi talagang pinag-iisipan ko kung ano talaga yung kukunin natin. It's either PCX 160 na 2025 CBS or Aerox B3. Yun talaga. So ano ba yung mas napupusuan nyo dun sa dalawa? So yun lamang guys. At sana natulungan ko na naman kayo sa pagbabahagi natin ng pag-upgrade ng ating rear fender. So ito guys, itatago ko lang to, itong rear fender natin, kasi kapag meron tayong followers na nakita o kaya nakasalubong man dyan, pwede nating ibigay ito kapag hindi siya maselan. Ito yung bibigay natin para at least meron naman siyang rear extension fender. So ibibigay natin to guys sa subscriber natin o sa mga solid supporter natin. Basta taga Tugigiraw guys, ito sa inyo na to. Alright, God bless and ride safe.